Good morning ulit mga ka-agritipis ka-farmers, kamandalon ka magsasaka. Time check 5:29 at medyo late ulit tayo nagpalit. Wala naman na tayong activities dito sa bukid. Yung pagtatabas tapos na yan. Last na pagtatabas yun. At ito na yung standing crop po natin. Halos sasapaw na lahat. Okay? Yung mga sowi, konti na lang, aangat pa yon. Kasi ang dami yung sowi. Aangat pa yan, okay? Yan na yung tinipid na protocol po natin. Ayan, sinare ko na dyan sa group chat yung link dahil mahaba yan hanggang gubat yan. Makita nyo na yan. Kung mabubuo natin ito, batok nito halos parehas yung lumabas na uhay, yung size. At kabilis magkalaman. Bali, kailan ika 2 days na walang tubig ngayon, nagpapasok tayo noon at ang gagawin nating AWD kahit 5 days lang na okay, ang daming tubig yan sa ilalim pa. 5 days, after 5 days, 6 days magpapasok ulit tayo ng tubig. Ganun yung gagawin natin para hindi masyadong lalambot yung lupa dahil ang tangkad ng palay natin at makontrol natin konti yung pagkuhan niya. At ang maganda, makapagtrabaho yung mga microorganism at yung ugat na humahaba ay hahanapin niya yung mga iba pang sustansya na nasa ilalim. Ganun yung pamamaraan po natin para maibuo natin hanggang bato. Kung yung standing crop na po yan, ngayong wheat season, halos parehas yung uhay at nakuha natin yung planting height. Nalagpasan pa natin sa recommendation ng variety na to, LP908, ay madali nating abutin yung 10 metric tons sa 3 bags abono nung pinaupo po natin. Okay? Yun yung kwan natin. Pansinin nyo wala 3 bags abono lang yan yung pinaupo natin. Wala na, puro kwan na lang yan, full year ng YM. At yung HK ay ilinod na natin. Pero yung YM natin, mayroon na po yung mayroon na rin po yun na upgrade na HK. Okay? Ayan flat top. Meron lang konting halo. Tagi-isa. Di maiwasan yan sa hybrid. Meron pa rin yung lalaki. Nakuhanan ng lalaki. Okay. Yan na. Kaya sino ba yung hindi magtataka sa palay po natin? Di lalo kung nalaman nila na kakarampot na abono. Kasi yun, kung yun yung linod nila sa kanilang sakahan na sira na, ay hindi pa yun naabot ng hanggang tuhod. Kalahati ng tuhod lang at na madaling manilaw. Ito yung kuwan na natin noon. Planting distance natin 30 by 25 ito. Mapansin nyo, mayroong espasyo. Tapos doon sa inbreed mas matangkad, yun yung konting inbreed doon na tinitignan natin kung may potential na hindi magkakasakit ay pwede nating itanim sa susunod. Ayan na. Ulitin natin ang tawag doon, para mapadali yung pagsasaka po natin. Kailangan yung mag-focus kayo sa soil. Pagandahin ninyo yung soil ninyo. Ayan, okay. So yung kausap ko nung mga ilang araw dun sa barangay. Mga kagritipins, ka-farmers, kamandal, ka magsasaka. Yan. Yung mga, utong. Sa Ilocano po yan Yan, ay nakapagtanim na tayo. Yan, minalching natin kapag. At diniligan natin yan ng YM. Yan. Nilagyan ko na yan, pati dun sa gilid. Nakasibol na. Tapos ito, ang ganda na. Yan, kamatis, pwede nating kanyan, paramihin. Na hindi na tayo kukuha sa seedlings. Na bibili pa. Kuha tayo sa sanga, paugatin natin, ganun. Ang bilis kan. Diniligan ko yan pinaliguan, tapos dilig. Nandun yung hindi ko na naipakita kahapon. Kahapon lang. Ang YM, yan, diniligan ko rin ng mga to. Oregano natin, nabuhay na, madali lang mabuhay yan. Yun, natin ito, pag binhi na lang natin to. Yan. Yan yung natin. Yan yun naman palay natin. Mas malalaki to
Itong nasa harapan, humabol na. Okay, hahanapin ngayon niya lahat ng sustansya ngayon na nandyan sa pinakamalalim. Ang lalaki, yung sinukat ko kanina doon ako, lininisan ko tuloy yung pilapil doon sa pinakagilid niya doon, pati yung butas. Ganun yung ginawa ko. Minsan, iikutan natin yon para makita niyo standing crab doon. Ang lalaki na. Ngayon, nahanapan na niya yung mga sustansya ay lalaki. Tapos sinukat natin yung yan yung sili, sinukat natin yung kanyon, yung sinukat natin yung uhay, dawa, ano, 8 inches ang pinaka mas mahigit yung pinaka normal niya, higit 8 inches, mga 9 to 10 yung normal na uhay na lumabas sa tinipid nating protocol. Okay, ayan o, sumibol na yung mga nandito, hindi ko pa namalching. Mamalching din natin yan pag maharap natin. Yan. Okay. Magtanim lang. Magtanim. Dito na lang hindi ko naalinisan. No? Pupuruning na natin to. Ito yung okra natin. No? Kalalaki na. Sana hindi makapasok yung kwan dito. Wala pa yung bakod natin. Pagkaani na lang. O, yung talong natin. Wala. Ang ganda na dito pag umarangkada. I-combine na natin yung kwan yan. Dilig at saka foliar ay mas mabilis. Okay, ganoon na lang. Sharing is caring. Tara, uwi mo na at babalik ulit mamaya. Sa mga susunod na araw tanggalin na natin yan. Okay. Ang daming tatalunin nito. Palay natin na tinipid na mga demo ng mga hybrid company sa standing crab. Tatalunin yan pati yung ani, yung mga demo ng mga hybrid company. Bakit? Compute natin yung expenses. Sa expenses namin magko-compute kung ilan yung ginastos nila doon at ginastos natin. Talon-talo yun, maghahabol sila. Sharing is caring. Ganun po yan. Ang computation dyan, hindi porket nakikita nyo na kuan ay ang dami palang gastos. Kung ilan yung bumalik, yung net income po ang kuan dyan at expenses. Kasi kung sobrang dami naman ng gastos, hindi kaya ng farmers yan. Hindi masyadong maipromote po yan. Kung ang daming gastos dahil sa kapital, ay saan sila kakakuha ng ganyang kalaking kapital? Kung napakataas ng gastos sa mga ipe-present ninyong demo. Kaya nga yan, dapat kino-compute yung cost ng expenses at saka yung resulta, net income. Dahil kung malaki yung gastos ninyo, mas malaki yung chance na mabaon kayo sa utang. Mabaon sa utang si farmers. Sharing is caring. Mag-alas 12 na pala. Ang daming nakabuka ngayon. Ayan o. Yung mga nandun na sa dulo. Daming nakabuka. Ayan o. Mga nahuling lumabas na. Nagbukaan na. Okay. Takad ng palay po natin. Yan po talaga standing crop ng palay na to. Kung talagang linudan natin ito ng yun dati, nako. Baka ayan baka kapantay nun kamuting kahoy. Sharing is caring. Yan na, pauwi na tayo at nagpaligo lang saglit at naglinis at i-prepare po natin yung pagwalayan para sa Monday. Lininisan po natin at disinfect gamit lang yung dishwashing liquid. Yan na, ang daming nakabukas ngayon. Halos talagang 99% na nakakon na ngayon. Meron man nahuli dyan, konti na lang. 98%. Sharing is caring. Ligtas na. Ang ganda ng panahon. Pag bukas pa ay ganyan pa rin. Ay napakaganda na. After 6 days, pasok tayo ng tubig. Okay. Ang daming tubig pa yan sa ilalim. Tines ko na kanina dyan. Hanggang dun sa dulo. Ginanon ko ng stick ay marami pang tubig. Para strong yung palay natin. Hindi tatamaan ng sakit. Kahit na ganyan yung LCC, nasa 4.5 to 5 na. Dahil yan yung pinaka-greenish part ng palay. Boating to flowering stage, ang pinaka-greenish part. At dyan nyo rin makikita kung kinukulang ng nitrogen na sustansya. At ibang sustansya pa. Matitest nyo na yan sa potassium kung nagkukulang kayo. At N sa nitrogen. Yan na lang yung itetest nyo dyan sa finishing. Kung nagkukulang kayo kasi tapos na tayo sa
tillering stage. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Hanggang doon, ganyan parehas. Okay. Tara na, Luna! Uwi na! Bilis! Tara! Afternoon mga ka-farmers, ka-Agritipid Feed Stems. At ayan na, napaka-strong ng palay natin sa oras ng 4:47. Nagahan natin dito at marami tayong gagawin dyan. Tatapusin pa. At tignan nyo, na marami na tayong naisalba. Kasi bumukas na kanina yung karamihan at nagsarado ulit. Ngayon, tignan nyo, papakita ko sa inyo yung soil natin gaano ka-fertile at gaano karami yung mga organismo. Tignan nyo. Habang natutuyuan yan, magtatrabaho yung mga organismo. Marami pang kanyan. Sa mga ilang araw, papasok tayo ulit ng tubig. Okay. Ang ganda ng tindig ng palay po natin ngayon. Tigas na tigas. Tapos napaka-healthy. Tignan nyo. Pansinin nyo yung dahon. Walang bacterial leaf streak or bacterial leaf blight. Diba? Tignan nyo yung soil natin. Oh. Tignan nyo hanggang baba. Oh. Di pa namatay yung mga old dahon. Buhay pa. Dahil sa fertile soil. Dami oh. Daming kwan. Malaglag yung nota. May laman na. Okay. Safe na sa kwan. Oh. Ganda. Tignan nyo ah. Yung soil natin. Lumalabas pa, pumapahabol ng bagong sowi. Yung hahabol na yan, oh. Mga malilit na sowi na magbubunus. Yan, pasilip ko sa inyo. Yan ang fertile soil. Okay? Kaya yung basher noon dyan, kung pasilip-silip ka po dyan, ay nako, punta ka sa Erie, mag-research ka, may bagong upload doon. Yun, walang abono. Maani ng 4 to 5 tons. Kaya nilang i-retain yung panatilihin yung ani sa fertile soil para matuto ka. Hindi yung kulang ka po sa kaalaman. Sayang naman yung mo. Ganyan. Oh, ayan ah, nagpipix ng sustansya. Magre-release din ng organic nitrogen. Plus yung patubig natin, ang daming sustansya doon. Yung leaching nyo, yung mga pinagbibitaw yung abono na sumasama sa daloy ng tubig, irrigation, plus yung ulan. Ayan yung source ng sustansya, baka hindi nyo po alam. Okay, sharing is caring. Okay, pabalik na lang tayo mamaya at paalis na tayo. Ipapasilip ko lang sa inyo. Habang natutuyuan niyang palay natin ay lalong gumaganda. Lumalaki yung mga butil. Papansin ko, tumataba. Ayan na. Sa oras ng, ayan, mag-alas 6 na ata. Tignan nyo, mag-alas 6 na pero yung sikat ng araw yung pa rin. Oh, ilayo natin para makita nyo yung gaano kaganda yung standing crop po natin ngayon. Sa protocol po natin, puntahan nyo YouTube channel Agritipid Feeds, nandyan na mula seeds preparation, panoorin nyo po yan. At nandyan nakalatag na yung pamamaraan po natin kung paano natin ilalagaan ito, pinalaki. Okay, flat top, meron lang bandera, tag-iisa yun, may halo. Kanya? Sabi ko sa daming tatalunin na konto. Demo. Bakit? Tatalunin po natin ang mga yan dahil sa ani at competition sa gastos. Po natin para makita nyo. O, dito naman sa kabila. Yan yung experiment natin. Bilis, nakaligtas na yung 50% nito. Nakaligtas na. Napakaganda, hindi tayo nadaanan ng malakas na hangin. Yun lang, may isang beses tayong, tignan natin, may mamamatay dyan, may isang beses tayong nasalubungan ng malakas na biglang bumuhos ang malakas na
ulan sa mga alas 2. Yun, noong Merkules. Okay, evaluate nyo na. Umaangat pa, mayroon pa yung mga nasa sowi sa baba. Kasi marami tayong sowi. Marami yung sowi ng palay po natin. Yung punlaan natin, bako-bako dahil nga hindi na natin pinalinang. Yan na, hindi na tayo pupunta dun sa gilid. Kagandang tignan, no? Kung i-dreno natin dyan, ang ganda na. At sa ilang araw ay sakor na, yuyuko na. Kabilis lang yan, yuyuko. Okay. Powered by YM. It's K. Konting abono. Dayami. Ugat ng palay. Puno ng palay. Tubig irrigation. Tubig ng ulan. O, ang daming pagkunan ng sustansya. Okay, sharing is caring, walang imposible. Macro at microorganism na nagpipix sa sustansya ng ating lupa. Magandang pH level. Ano pa, magandang carbon. Yan, nananatili yung carbon. Hindi tumataas yung sa methane gas na gagawa natin, AWD. Panoorin nyo po yan, yung shinare ko pala sa inyo. Ay napakaganda yan sa Erie. Ayan. Tumatakbo na yung kokote ko kung paano yung magiging protocol next dry season. Nakita nyo naman dyan, ayan ang talagang accurate. 1960s, 70s pa yan na pinagtatamnan. Hanggang ngayon ay accurate talaga yung data nila ng mga scientists po dyan. Maganda pong pagbasihan yan sa climate at yung status ng lupa. Paano pa natalihin yung carbon. Yan yung ina-explain ko sa inyo noon na nagkukulang, hindi lang nabanggit pa dyan, nagkukulang yung carbon na dito sa baba. Okay? Dahil kaya sinusuportahan din po natin yan. Kailangan masuportahan at maibigay sa lupa yung nararapat para paglaki ng ating mga tanim ay may sapat na sustansya. Okay, ganoon lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Bye-bye.